Yun, si Sister Sharon din at saka si Patrick ng North Caloocan. Pero alam natin kung bakit sila nandito, di ba? In-invite ko sila dito. Kasi kung hindi pa kayo nakakakuha na pagpa-register para sa National ID, pwede kayo magpa-register basta meron kayong valid ID. So, yun. Kaya sila nandito ngayon hanggang mamaya pagkatapos ng meeting ng second meeting. Okay, so, yun. Purihin si Lord sa testimony ni Brother Vic. Mas buhay yung Panginoon sa mga testimonies na katulad niya. Ganun din, palapakan natin si Sister Pao kanina, si Brother Israel. Si Sister Pao talagang kaiba worship yung kanina. Okay. I-open ka na. Okay, so magtutok na tayo. Okay. So, ayun, okay. Ito ba yung pag-uusapan natin? Dalawa yung pag-uusapan natin yung araw na ito tungkol lahat sa born again experience. Kasi bakit natin pag-uusapan yun? Alam naman na natin. Gusto ko lang i-remind ulit sa atin yung mahalagang doctrine na ito. Kasi kapag titingnan mo siya sa Google, parang hindi siya yung katulad ng sinasabi ng scriptures, yung pananaw ng madami tungkol sa born again. So, parang needless to say, kung ganun yung sikat na pananaw ng mga tao, ang born again, imbis na makatanggap ka ng Holy Spirit, mabautismo sa tubig, ang sinasabi niya, tanggapin mo lang daw si Jesus. So kaya naman, paniwalaan mo na siya yung Panginoon at tagapagligtas, ganun lang yung born again sa kanila. So, kaya gusto kong i-remind sa atin, kasi pwede tayong nakikisalamuha sa mga tao, tapos kapag sasabihin nila, born again din sila, wala na, ganun na lang basta. Nagtatapos na yung discussion, hindi na natin sila kakausapin, di ba? Dahil doon, hindi nila naririnig yung biblical. Titingin tayo sa scriptures para sa paliwanag na ito. New Birth Simplified, open-ended questions about salvation, yung madaming mga questions to tungkol dyan. Pinag-usapan kasi natin, nung nasa nandito ako, yung tungkol sa Fountain of Youth. Diba? Kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, ganyan. Ito yung dahilan kung bakit. Yung sinabi ng Panginoon dito sa i-discuss natin. Parang hindi tumatalab ito, James. Wala rin, James, ha? Ayan, okay. Parang walang baterya no? Hindi na siya masyadong siguro. Diyan dapat. Okay. So, biblical answers to what, how, why, when, and who questions about the new birth experience. So, kinakailangan na maintindihan natin yung tungkol dito. Pero, sasagutin natin yung mga questions na yan tungkol sa born again experience. Mahalaga siya. Kapag born again ka, mahalaga na malaman mo kung ano-ano yung mga bagay na ito. Kung totoo siya. Okay? At ang kahalagahan kung bakit, kasi ipapangaral mo din siya eh. Natalis hindi ka naniniwala. Diba? Kung hindi ka naniniwala sa born again na experience, so kaya naman, wala kang pakialam na malaman siya ng ibang mga tao, okay lang na huwag mo siyang pag-isipan yung mga bagay na i-discuss natin. Pero being Christians, lalo-lalo na sa panahon natin, na mas madami yung nangangaral ng kung ano-ano, kung kani-kanino, dapat magkaroon ng, at least, magkaroon ng kompetensya yung mga maling mga pananaw. Diba? So, isi-simplify natin kung ano siya. Sana, mas kasing excited tayo ng nararapat. Okay? Tungkol sa mga pangangaral na ganito. Kasi otherwise, sayang. Bakit ka nandito? Okay? So, yeah. Sinimplify din nila to. Tinanggal nila yung laptop ko dito sa harap. Tapos sabi nila, mas maganda daw siya. Okay? So, may sariling kaluluwa siya eh. Okay. So, dahil new birth yung pag-uusapan natin, sana po dire-diretso na para walang tigil. Babasahin natin siya kung saan siya nabanggit yung new birth na ito, yung bagong kapanganakan. Sa John chapter 3, si Jesus Christ, nakikipag-usap siya dito sa isang tao. Sa mga Christ-like, alam na nila ito. Pero sana makinig ka, kahit alam mo na. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam namin isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang nakagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo, maliban kung sumasakanya ang Diyos. Ito si Nicodemo, isang Pariseo. Okay? So, pumunta siya kay Jesus at
nagtanong siya kung ikaw ba ay galing kay God o saan ka ba galing, di ba? Pag-aatras, pwede siya eh. Ayan, okay. So bukod sa Jesus, sinasabi ko sa iyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa karya ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Balik nyo na kaya yung laptop ko. Dapat pala na gano'n. Sa inyo pala dapat eh. Yung mga nasa likod. Nagtanong si Nicodemus, paano may papanganak muli ang isang tao matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. O, namimili naman siya ngayon. Kaya, dito naman siya. So, bukod sa Jesus, sinasabi ko sa iyo, ang totoo, hindi mo mapabilang sa karya ng Diyos ang hindi pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, at ang pinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay magkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangan ipanganak kayo muli. At panghuli, ang hangin ay umihi kung saan niya gusto, naririnig natin at ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nagagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sino mga ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Bakit natin pag-uusapan yung mga bagay na ganito? Alam na natin siya. Kaya kung alam na natin, bakit hindi natin yung pinapangaral? Baka ang dahilan, hindi natin alam kung paano ipaliwanag. Kaya natin siya sinisimplify. Diba? Kasi sayang na alam natin siya, pero hindi natin yung pinapangaral. Kaya ang mga tao, hindi napapakinabangan yung tama sana, kung sakali. So, dito sa first 8 verses ng chapter 3 ng John, Diyan binanggit at ipinaliwanag ni Jesus Christ kung ano yung born again. Okay? At dito natin uumpisan yung discussion, yung mga open-ended questions, di ba? Kung sakali, at sasagutin natin siya habang nagpapatuloy yung discussion natin. So, ano yung born again? Ano yung born again? Yung what question muna? Ano yung born again? So, bukod sa Jesus, sinasabi ko sa iyo, ang totoo, hindi mapapabilang sa karya ng Diyos ang hindi pinanganak ng muli. Dito mapapansin natin, si Jesus Christ mismo yung nagbanggit niya. Ang born again term ay si Jesus Christ yung nagsabi. So, kung sakali, hindi lamang siya yung nagsabi, yan ay kanyang doctrine. Theology ni Jesus Christ yung born again. Kasi sa kanya galing, hindi sa mga propeta, hindi sa mga apostol. Kay Jesus Christ galing itong praise na ito na born again nga, new birth, pagpapanganak ng muli. Kaya lang, may mga maling pananaw tungkol sa born again. Kasi minsan, may mga stereotypes tungkol dyan. Ang born again ay hindi paraan ng pagsamba. Kasi sinasabi nila, kapag nakakita ka ng mga tao na nagtakas ng kamay, sumasayaw habang kumakanta at nag-worship, yan, mga born again ng mga yan. Kami hindi, mga souling kami. Hawak kami mga songbook at kumakanta kami. Na yun lang, nandun lang kami sa tabi, di ba? Ganon. Parang, yun yung differentiation. Mayroong pagkakaiba yung born again na yun. So, hindi siya paraan ng pagsamba, ang born again. Okay? Sumasamba din yung born again. Di ba? Pero hindi siya paraan ng pagsamba. Okay? Kasi, may mga born again ako alam na totoo, hindi na talaga sila nagwawagay-way. Kahit dito nga sa atin, yung mga pakang tuod lang, parang wala kayong pakialam sa amin. Pumunta ako dito, gagawin ko lahat na gusto ko, wala akong pakialam. Nakakalungkot eh. Pupunta siya sa simbahan, parang wala lang. Sana hindi na lang, di ba siya sa kanya. Ang born again ay hindi yung mga nangangaral sa palengke, okay, sa bus. Kasi ito yung mga stereotypes ng born again. Kung nakita ka ng mga nasa palengke na nangangaral, tapos may mga supot na puti, kayo mga sobre sa bus, yun yung mga born again. Okay, mga ano yan yung mga pananaw ng mga tao. Born again ay hindi simbahan. Ano ang simbahan mo? Doon kami. Kami, born again kami. Simbahan sa palagay ng mga tao yung born again. Okay, iba't ibang mga sekta. Diba? Napapabilang siya sa mga sekta o denomination. So, isa siyang denomination. Okay, hindi siya denomination, hindi siya sekta yung born again. Ang born again ay hindi religion. Okay, na katulad ng Islam, katulad ng Judaism, o kaya naman ng iba pang mga religion. Hindi siya religion, yung born again. Otherwise, yun yung maiintindihan natin sa discussion na ginawa ni Jesus Christ. Okay, so, gusto lang natin maintindihan yan. Alam mo, kapag naiintindihan mo ito, napakagandang mangaral. Kasi meron kang kumpiyansa sa sarili mo sa kung ano yung sinasabi mo. Katulad ng sinasabi ni Brother Vic kanina.
Diba? Dapat mayroong katunayan yung mga bagay na pinaniniwalaan mo sa isang banda o pinag-aaralan. So ano yung born again? Hindi siya lahat yung mga bagay na sinabi natin panghuli. Pero isa siyang paraan ng kaligtasan kung sakali. Okay? Si Jesus Christ yung sabi ng born again. Okay, sa verse 6, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay physical na buhay, ngunit ang pinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Ang born again ay pagkakaroon ng bagong kapanganakan, hindi physical, kundi bagong kapanganakan upang magkaroon tayo ng bagong buhay na espiritual. Meron tayong spiritual life na tatanggapin na bago. Hindi katulad ng kung ano man yung meron tayo before tayo ma-born again. Okay, so kinakailangan natin ma-born again, pero ang ibig sabihin nun, merong spiritual na pwedeng magbago sa atin. Buhay yung ating tatanggapin. Hindi sa doctrine, hindi sa religion, hindi sa paraan ng pagsamba, buhay yung born again. Okay? Kasi pinapanganak siya eh. At buhay ang pinapanganak, hindi siya doctrine o religion. Ang born again ay isang pagkukumpara na nagsasalarawan ng pagliligtas ng Diyos. So, naniniwala ako na dito sa maikling discussion na ito ni Jesus Christ, actually matatapos yan sa verse 21 eh. Pero sa maikling discussion na yan, i-describe ni Jesus sa isang analogy, pagkukumpara, yung kaligtasan kay Nicodemo. Okay? Kasi siya ay mangangaral eh. Na pariseo siya. Pwede siguro sabihin sa iba, okay na, maintindihan niya ito sa sarili niya, pwede niya ikwento sa mga kasama niya mga pariseo. So pagsasalarawan siya analogy. Okay? So, ikinumpara yung kaligtasan sa pagpapanganak. Ipinapanganak yung isang taong ililigtas. Hindi sa physical, obviously, naiintindihan na natin yung pinapanganak, di ba? Hindi sa physical, kundi sa spiritual. Isa siyang kapanganakan, nagsisimula yung kaligtasan at magpapatuloy. Sa isang kapanganakan at sa buhay na tatanggapin niya sa kapanganakan na yan, kung magpapatuloy siya sa buhay niya. Pwede kang ma-born again at pagkatapos hindi ka magpatuloy sa buhay, sa spiritual. At makikita yon kung ano ka. Sa paniniwala mo, sa pagsunod mo, sa ugali mo, makikita yun kung sakali. Okay? So, yun yung born again. Isa siyang, mas sigit siya sa doctrine. Okay? Isa siyang buhay. Sa Genesis 2 verse 7, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa, hiningahan niya ang sailong, ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Okay? So, ano yung mahalaga sa paglikha kay Adan? Hindi lamang yung kanyang physicality, kundi yung buhay na ibinigay sa kanya. Ang buhay na niya nanggaling sa Diyos. Diba? Para siyang hangin o oxygen na binigay sa kanya yung buhay. At yung kanyang katawan ay naging buhay na katawan. Diba? Ito yung ginawa kay Adan. Pero, yan yung physical na buhay. Nagkaroon ng physical na pamumuhay si Adan. Okay? At bawat tao ever since, nagkakaroon tayo ng ganitong uri ng proseso. Meron tayong physical, pero meron din tayong spiritual. Meron din tayong spirito sa loob. Yun yung hininga ng Panginoon. Meron tayong kaluluwa at nagpapatuloy. Habang nagpapatuloy yung hininga, buhay tayo. Pero pagpatay na tayo, wala na yung hininga. Yun yung nakitapos. Diba? Yan yung physical na buhay natin. Kaya lang, hindi yan yung spiritual na sinasabi kanina sa John chapter 3. Kasi mga buhay na sila, yung kausap ni Jesus Christ. Yung kanyang mga alagad at yung kanyang kinakausap na si Nicodemo. Sabi ko kanina, pagsasalarawan siya, analogy siya. Okay, yung born again term na ginamit ni Jesus Christ. Kasi sa Old Testament, at ito'y alam ni Nicodemo kasi siya ay mangangaral ng mga Hudyo. Alam niya na sinabi ng Panginoon sa Old Testament, yung tungkol sa intention ng Diyos. Okay, na kanyang ibigay yung kanyang spirito sa mga tao. Katulad dito sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Bibigyan mo kayo ng bagong puso at bagong espiritu at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga alituntunin. So, pangako yan ng Panginoon sa Israel. Ibibigay niyo yung kanyang espiritu sa kanila. Meron na ba silang espiritu? Meron na silang pagtaong espiritu itong mga Israelita rin. Pero ang dahilan kung bakit yung mga puso nilang matitigas na tumatalikod at hindi sumusunod sa Diyos ay pwedeng mapalambot, pwede silang magpasakop sa Panginoon dahil dito sa Espiritong ito na ibibigay sa kanila. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit tayo tatanggap ng bagong Espiritu na nanggagaling sa Panginoon. Diba? Para buhayin yung ating mga physical at ating mga spiritual na buhay
sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga makikita mo yung born again na totoo, kung sumusunod siya sa Panginoon o hindi. Hindi lamang dahil sa siya ay nakatanggap ng Holy Spirit, katulad ng palagi natin sinasabi. Di ba? Kundi may dahilan kung bakit at magpapatuloy sana yung dahilan na yun. Siya ay maingat na susunod sa utos at panituntunin ng Panginoon. Magpapasakop siya sa Panginoon. Pero makikita mo, napakatitigas ng mga kalooban ng mga tao madalas. Okay? Kahit ang tagal-tagal na nilang alam ito, kahit ang tagal-tagal na nilang tinanggap ito, titigas ng kanilang mga kalooban. Sa araw, magkikita tayo ng Panginoon. Di ba? Makikipagtuos tayo sa ang Panginoon sa atin at malalaman natin kung tama yung mga pinagagawa natin o hindi. Kung ngayon ay hindi tayo naniniwala. Inulit niya pa ito sa Ezekiel 37 verse 13 to 14. Nung ikinikwento ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitayang kay Ezekiel, ipinakita niya yung buong bayan ng Israel na sa panahon na ito ay tumalikod, hindi na sila sumusunod sa Diyos. At sila parang mga bangkay, mga kalansay sila. Walang mga litid, walang mga laman, mga bangkay lang sila, mga skeleton lang sila. At sabi ng propeta, anong mangyayari dyan? Pwede bang mabuhay pa yung mga yan? At sinabi ng Panginoon kung ano yung dapat gawin. Mag-aaral ka sa kanila, tapos invite mo yung hangin, at yung hangin ay papasok sa kanila at magkakaroon sila ng buhay. At ganoon na yung nangyari. Diba? Pero pakitain siya. Kasi analogy nga siya. Diba? So, yun yung kalagayan nila. Sila ay buhay sa pisikal, gumagawa, diba? Kumakain, nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo. Pero mga patay sila sa Diyos. Di sila buhay. At meron tayong mga ganung mga kalagayan kung hindi tayo makilingan. Okay? Patay tayo sa Diyos. Maaaring ikaw ay buhay sa sarili mo. Maaaring nagagawa mo yung gusto mo, naiisip mo yung gusto mo, nagrarason ka sa isip mo, pero anong sinasabi ng iyong tagapaglikha sa iyo? Ano ang palagay ng Diyos sa iyo? At ang palagay ng Diyos sa Israel noong time na ito ay mga bangkay itong mga ito. Mga patay sila. Umaalingasaw na mga bangkay itong mga parang walking dead. Buhay na patay. Okay, mga patay sila. Sabi niya, so, mabubuhay pa ba sila? At ito yung nangyari. Nabuhay nga sila sa pangitay, nagkaroon sila yung kalansay, nagkaroon ng litid, nagkaroon ng laman, tapos tumayo sila, pero wala pa silang hininga. Pumasok sa kanila yung hangin, yung hininga, nabuhay sila. At ito yung conclusion, sabi ng Panginoon, kapag binuksan ko mga libingan ninyo at binuhay ko kayong muli, malalaman ninyo mga mamamayan ko na ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu at mabubuhay kayo. So muli, yung pagkakaiba ay yung espiritu ng Panginoon. Yung pagkakaiba ay bubuhayin sila sa pamamagitan nito. Otherwise, mabubuhay sila ng ilang dekada, mabubuhay sila ng siguro kahit isang siglo, pero magpatay sila habang nabubuhay sila. Pero hindi nila nararamdaman. Pero hindi nila inaalintana. Pero hindi nila pinaniniwalaan ng gano'n. Diba? At pwede tayo mapunta sa ganung kalagayan at kumbinsihin natin yung sarili natin na okay lang tayo. Kinakailangan natin ng kapanganakan muli, matanggap yung Espiritu ng Panginoon. Wala akong kinalaman dyan, boy, ha? Kasi kayo yung nagsabi ng bagong setup, ha? Yan, Isaiah 44 verse 3. Si Isaiah, binanggit din niya ito, sapagkat binigyan kita ng tubig na pamating uhaw, sa iyong lupang tigang, ibibigay ko ang aking espiritu sa iyong lahi at pagpapalain ko sila. So, sabi dito yung pagpapala ng Panginoon, yung kaligtasan para sa kanila, para silang tigang, uhaw, di ba, na kinakailangan nila ng pagtighaw ng kanilang uhaw para magkaroon ng promise of life, yung kanilang buhay, tatanggapin nila yung Espiritu. So, inahalin tulad, yung Espiritu Santo dito na parang ulan. Okay? Na uulanin yung kanilang tigang na lupa, yun yung mga buhay nila, at pagpapalain sila. So, yung Holy Spirit, yung pagdating ng Espiritu ng Panginoon ay pagpapala kung gano'n. So, sa mga sinabi na yan, ang dami pa. So, in chapter 2, binanggit niya, kahit dun sa time ni Moses, binabanggit yung pagtanggap ng Holy Spirit. Napakaraming mga prophets, di ba? Hindi na natin pupuntahan kasi hindi naman yung discussion natin sa kasalukuyan. So, ito yung basis ng born again. Ano yung born again? Isa siyang analogy. Ito, ang ginamit naman ng Panginoon na analogy, hindi water, di ba? Hindi
yung ginamit niya para operation, surgical operation of the heart. Si Ezekiel, ang ginamit ni Jesus Christ ay kapanganakan naman. Okay? New birth. Birth naman yung kanyang ginamit na analogy. Kaya, born again yung mababasa natin. Ang pinapakita lang dito ng scriptures is, gumagamit ng ganito yung Panginoon. Para makita natin yung kanyang gustong sabihin sa iba't ibang mga kaparaanan. Okay? So, kung gaano kahalaga kung sakali yung ipinapangaral ng doctrine, tinuturo niyang doctrine. Pag-atras, okay. Ayan. So, ano yung born again? Analogy siya. Okay? So, kaya pati si Nicodemo, paano mangyayari yun, di ba? Pasok sa tiyan ng nanay ko, panay panganak, di ba? So, hindi rin niya naiintindihan. Kasi analogy siya, hindi siya physical na realidad. O kaya naman, hindi siya, tama, parang gano'n. Hindi siya literal. Okay? May papanganak ka talaga, hindi siya literal. Hindi na nag-pray ako kanina. Paano mo born again? Okay, yung susunod. Yung una ay what? Di ba? What is born again? How to be born again? John 3 verse 4, tanong ito ni Nicodemo. Okay, paano mo born again? Paano ipapanganak ka muli? Kasi matanda na tayo eh. Alam na natin kapanganakan ay yung natural. Di ba, na process na kapanganakan. 9 months, ipagbilihi ka, tapos after 9 months or so, okay, lalabas ka, tapos ganun din ba yung paraan? So, pinasinungalingan ito ni Jesus. Pero mamaya natin tingnan nyo. Ang pananaw ng maraming tao, tulad na sinabi ko sa born again ay, tanggapin mo si Jesus Christ. Pagtatawag yung preacher ng sinong gustong maligtas at tanggapin yung Panginoon, lalapit sila sa harap kasi pagdadasal sila ng isang tinatawag na dedication of sinner's prayer pagkatapos ng born again na sila. Welcome to the kingdom of God, to the family of God. You are now a born again Christian. Parang ganun yung sinasabi nila. So, prayer lang na meron kang confession na naniniwala ka na ang Panginoon ay Lord and Savior, si Jesus Christ. Okay? Sa John 3:16, ito yung kanilang pinagbabasihan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kanilang pinagbabasihan na ang born again ay yan. Naniwala ka kay Jesus. Okay? So, pag naniwala ka, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Dito, hindi niya sinabi na kapag naniwala ka kay Jesus, born again ka na. Oo, siyempre, nandiyan yung buhay na walang hanggan. Pero, paano mo matatanggap yung buhay? Diba? Dahil ang verse 16 ay discussion, part ng discussion ni Jesus Christ kay Nicodemo from verse 1 hanggang verse 21. Ibig sabihin, itong verse 16, meron siyang relationship dun sa unang binabanggit ni Jesus Christ. Sa John chapter 3 verse 3, John chapter 3 verse 5. Diba? Ang ipanganak na muli, diba, ay makakakita ng karya ng Diyos. Yun yung paraan ng kaligtasan. Pero paano ba yung, ano bang ibig sabihin ng pagpapanganak? Yun ay pagsisimula ng buhay. Pero, hindi na ito kapanganakang pisikal. Kasi ang pisikal na kapanganakan, mayroong hangganan. Mamamatay yun. Ikaw at ako ay mamamatay sa araw. That unless, datnan tayo ng Panginoong Yesus. Diba? Pero yung born again ay kapanganakan sa spiritual. Yun ay spiritual at hindi yung mamamatay na buhay. So yung born again na sinasabi ni Jesus Christ ay pagtanggap ng buhay na hindi namamatay. Yun yung pagsisimula, kasi ito ay birth, kapanganakan, pagsisimula o ipapanganak sa atin yung buhay na hindi kailanman mauubos o mamamatay pa. Diba? Kaya nga itong John 3:16, meron siyang relationship sa sinasabi ni Jesus Christ. Kaya lang ang problema, ito lang yung babanggitin nila. Ipag-pray ka nila, pag naniwala ka dyan, sasabihin nila kung naniwala ka, di ba? O meron ka ng buhay na walang hanggan. Magiging out of context siya kapag hindi mo isasali yung unang sinabi ni Jesus Christ. Kasi ang basihan ng buhay na sinasabi ni Jesus Christ ay yung pagpapanganak nito doon sa tinatawag niyang born again experience o new birth experience. Nauna niyang sinabi yung bagay. At ito ay
kasama lang ng discussion niya kay Nicodemo. Kapag ito yung pagbabasihan mo, pwede mong patanggapin sila at magkaroon sila ng pananampalataya sa puso nila katulad ng sinasabi ng iba. Mahalaga yun. Pero yun ba talaga yung born again na sinasabi ni Jesus Christ? Paano kapag hindi yun? Di ang laki ng problema nila. Kasi inisip nila, meron na silang walang hanggang buhay pero wala pala. Tama mali? Diba? Kaya iintindihin natin yung verse na binabasa natin. At ang context ng John 3:16 ay isasalin mo yun. Magsisimula ka sa verse 1, matatapos ka sa verse 21. Yan yung buong context ng verse 16. Paano tatanggap ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus Christ yun. Ang buhay ay nagsisimula sa kapanganakan. Kaya may physical na buhay ka. Ang spiritual at walang hanggang buhay nagsisimula din sa kapanganakan. Yun yung pangalawang kapanganakan or rebirth na sinasabi niya. Okay? At yun yung dapat mong paniwalaan kay Jesus Christ. Maniwala ka na ang pagtanggap ng buhay ay yung sinasabi niya kanina sa John chapter 3 verse 3. Okay? Kaya lang, hindi nila yung sinasabi yun. At least, di ba merong kulang? Or kung alam nila yun, hindi nila yung sinasabi, at least merong either denial o kaya naman cheating. Dishonest yun. Diba? Bakit hindi mo sasali yung kung context niya po sa kanya? Either ito ay wala nang battery or pindutin mo na lang dyan, boy. Doon. Di ba nandyan yan? Nandyan sa laptop nyo. Ito. Yung to. Nasa likod. Pipindutin mo na lang. Ayan, okay. So, yun yung palaging ginagawa ng mga Christian sa mga churches. Meron pang isang tao na nakausap ko dati. Sabi niya, ang dami-dami ko nang natulungang maligtas. Kasi lahat ng makausap ko, sinasabihan kong tanggapin nila si Jesus at nagpipray kami. Alam mo kung ilan na yung nakausap ko? 200 plus na. At itong tao ito, nangangaral siya na ganoon lang yung paraan ng kaligtasan. So, iiwanan na niya yung mga tao kasi tumanggap na daw sila. Alam mo, paraan ng kanilang kaligtasan, patanggapin yung mga tao. Anong patanggapin nila? Yung paniniwala si Jesus Christ ay Panginoon at Tagapagligtas. Very neat, di ba? Very simple, very short. Okay yun, walang problema. Klaro yun eh. Kaya lang, hindi yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. Di ba? Yun yung makikita natin dito sa discussion natin, dito sa sinabi ni Jesus Christ. Dito sa John chapter 3. Okay? So, sa John 3 verse 14, 15. Ito yung problema ha. Kapag hindi natin babasahin yung context ng John 3:16 at ang context niya ay the verses before at the verses after. Okay, mga surrounding verses. So, yung surrounding verses ng verse 16 ay yung 14 at saka 15. So, na-memorize natin yung verse 16, pero ang failure natin, hindi natin alam kahit yung verse 14 o verse 15 o verse 18. Hindi na natin iisipin yun. Kasi ang mahalaga nga ng John 3:16, the gospel of the Lord is there. Ito yung kanyang context na immediate. Sinabi pa ni Jesus, kung paano itinaas ni Moses ang ahas na tanso sa ilang, ganun din naman ang anak ng tao ay dapat itaas, upang ang sino mang sumampalataya sa akin, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, isinari ni Jesus Christ yung analogy na yan. Okay? O yung kwento. Long time ago si Moses, okay? Sila ay nagkaroon ng kalagayan na natutuklaw na sila ng ahas dahil ginad sila ng Panginoon. Itong mga tao kasama ni Moses dahil mareklamo sila. Sila lang bumalik sa Egypt. Nililigtas na sila palabas. At sabi ng Panginoon, anong sinabi niya? Doon sa kwento. Sumunod na verse. Sabi niya sa Numbers 21 verse 8, ito yung dito mo matatagpuan yung nangyari na yan. Okay, dahil sa kanilang reklamo, pag alis sila sa Egypt, gusto nila bumalik sa Egypt, yung Panginoon ay nagpadala sa kanila ng mga ahas na makamandag. At pwede mong isipin, bakit gano'n si God? Gano'n yung God ng Bible. Hindi siya palaging Santa Claus. Hindi siya palaging gracious. Na parang, hindi, ang Panginoon ay dapat mabait lang. Ang Panginoon ay dapat nakakaintindi lang. No, hindi gano'n si God. Yun yung God na inimbento mo sa isip mo. Yun yung God na inimbento ng mga pinaniniwalaan siguro ng mga tao sa kasalukuyan. Pero yung Diyos ng Biblia ay mag-judge siya. At ito yung judgment ng mga tao ito. So, pinuklaw na sila ng mga ahas at nangamamatay na sila, biglang na-realize nila na nangyayari ito dahil nagkasala tayo sa Diyos. Dahil nagre-rebelde tayo sa Diyos. Huwag mong hintayin yung judgment ni Lord sa'yo. Wala pang impyerno dito. May judgment na sila.
Okay? May judgment na sila. At tinutuklaw sila ng ahas. Isang mahimalang paraan yun kasi si God yung gumagawa nito. Okay? So, sabi nila, nagkasala kami. Ikaw na lang yung lumapit sa Diyos at ikaw yung makipagkapayapaan sa kaya sa pamumugitan namin. So, sabi ng Panginoon ito, gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo sa dulo ng isang tungkod. Ang sino mang nakagat ng ahas, natitingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Okay? So, hindi daw mamamatay. So parang ganyan yung ginawa nila. So, lahat ang titingin dun sa ahas na tanso, napag-usapan kasi natin ito nung nakaraan, kaya naisip ko ito. So, titingin dyan, wala na, hindi na sila mamamatay. Tiyak na mamamatay na sila. Actually, kapag nakagat ka ng ahas, dahil makamandag siya, patay ka na eh. Naglalakad ka ng buhay, naglalakad ka pero patay ka na. Di ba? Nasa iyo na yung kamatayan, nasa iyo na yung sentensya ng kamatayan kung sakali. Moments na lang yung nasa iyo. Mamamatay ka na. So sa isang banda, patay ka na. Pero anong nangyari dito sa mga tao ito? Nabuhay sila mula sa tiyak na kamatayan. They came back from the dead sa isang banda. Hindi ito resurrection na, nagkaroon sila ulit ng buhay, panibagong buhay. Kasi patay na sila eh, dahil dun sa kanilang pagre-rebelde sa Panginoon. Di ba? So, ito yung kwento ng Panginoon tungkol dyan. So, kung hindi mo mababasa yung Numbers 21, hindi mo na alam yung binabanggit ni Jesus Christ. May kinalaman dun sa John 3:16, yung nangyayari dito sa Numbers 21. Katulad ng sinasabi ni Jesus Christ kanina. Siniseryoso ng Panginoon yung pagsunod mo o pagsuway mo. So wag mong siseryosohin ng grabe-grabe yung pananaw na hindi naiintindihan ng Diyos ako. Otherwise, kung hindi na ako naiintindihan ng Diyos, hindi na siya God na gracious. Invento ng Diyos yun. Hindi yun yung Diyos ng Biblia. Kung sakali. Boy, wala talaga ito eh. No, wala. Okay, so bukod si Jesus, ulitin ulit natin ang pinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Bakit nandiyan na yan? Diyan ba talaga yung susunod? Yan yung susunod. Okay. So, mahalaga itong sinasabi niya na ito kasi yan yung magbibigay ng buhay sa mga Israelites na kausap niya dito o dinadala ni Jesus Christ dito. Kasi bakit? Kasi parang naulit yung kalagayan nila. Rebelde sila ulit dito, walang Panginoon sa buhay nila, at dumating yung Panginoon sa kanila. At nagsasabi sa ulit ng paraan kung paano sila maligtas. At upang magkaroon sila ng buhay, iba naman yung gagamitin ng Panginoon. Katulad ng sinasabi niya, iba-ibang mga analogy. Ipapanganak kayong muli. Noong una, magkakaroon kayo ng buhay kasi titingin kayo doon sa tukod. Okay? Pero ngayon, ipapanganak kayo muli sa ganitong paraan. Magpapatuloy yung inyong buhay na espiritual sa Panginoon. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Mulit natin ito, pinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay bakit siya bumabalik? Okay lang yan. Okay. May problema ito boy, mamaya kukunin ko na yung laptop ko ha. Yan, sa pinakailangan natin ng spiritual na buhay dahil yun yung naubos, nawala. Okay? So, paano natin gagawin yun? Magtitiwala ka sa paraan ng Panginoon. Ano yung paraan ng Panginoon this time? Mamamatay pa rin si Jesus. Pako pa rin siya sa krus, titingin pa rin tayo sa Kanya. Pero, higit sa lahat, naniniwala tayo sa Kanya. Yung paraan na sasabihin niya, kasi yung Diyos na nagsabi ng paraan ng kaligtasan sa Old Testament, ay yung Diyos na dumating sa pamamagitan ni Jesus. Para bigyan ng kalutasan o kalunasan yung kalagayan ng mga tao tungkol sa kanilang kasalanan na pumatay sa kanila. Sa John 3 verse 22, pagkatapos nito pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa ibang lugar, sa Judea, na natili sila roon at nagbautismo ng mga tao. After the discussion, verse 21, nagbautismo na sila. Nangangaral pa rin, pero nagbabaptize na yung mga alagad kasama ni Jesus Christ. Bakit sila nagbabaptize? Diba? Bakit hindi nila ipangaral yung kinakailangan makatanggap ng Espiritu? Well, pinapangaral pa rin nila. Diba? Pero kinakailangan nilang bautismuhan yung mga tao. Kasi sa palagi ko, mayroong kahalagahan nun sa process ng new birth. Kasi mamaya makikita natin na kinakailangan mong ipanganak sa tubig. Pero, yung sumunod na verse, sa chapter 4 ng John, may kausap siyang babae dito, makasalanan, babae na walang pag-asa, tinatakwil ng lipunan,
Okay? Sa verse 14, sabi ng Panginoon sa kanya, ang sino mangiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw, dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. So dito obviously, nagdi-discuss siya ng tungkol sa buhay na walang hanggan. Meaning, salvation. Okay? So paano matatanggap yun? Papainumin ka niya ng tubig. Okay? Ano yung sumunod? Kasi meron siyang kinalaman doon sa chapter 44 kanina ng Isaiah. Di ba yung binasa natin? Pangako ng Diyos ito. Bibigyan kita ng tubig na pamatid uhaw. Ibibigay ko sa iyo ang aking Espiritu. So, tubig ba yung ibibigay ng Panginoon sa babae? Nakausap niyo doon sa John chapter 4? Hindi. Kasi, ikukwento niya tungkol sa tubig na hindi ka na kailanman mauuhaw pa kapag ininom. Actually, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, sabi niya. Pero, sino ang agent na ito? Yung Holy Spirit. Yung another presence of God. Okay? Next one. Yun yung sinasabi niya dito sa babaeng ito. Babaeng tinakwil, babaeng hindi tanggap, babaeng ang dami niyang failures sa buhay niya, babaeng makasalanan. Wala nang hope. Di ba? Pero, nakasalubong niya, na-meet niya yung hope at nabigyan siya ng salvation. Hindi lamang promise to be salvation. Yung sumunod, sa John chapter 7, dito ulit, binabanggit ulit ni Jesus Christ yung tungkol dito. Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumuyo si Jesus at sinabi niya ng malakas, ang sino ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. At obviously, ano yung papainom sa iyo ng Panginoon? Ano yung bibigay niya sa iyong tubig? Diba? Muli, babanggitin niya dito. Yung susunod na mga verses ay, sapagkat sinasabi sa kasulatan, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Nadalo yung tubig kasi bibigyan niya ng tubig sila. Okay? Kapag sila ay lalapit sa Kanya, bibigyan niya sila ng tubig. At mula sa loob nila, dadalo yung tubig na ito kasi nananampalataya sila sa Panginoon. Ano yung tubig na ito na nagbibigay buhay? Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu. Malapit ang tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa ipinagkakalubang banal na Espiritu ng panahon ngayon dahil hindi pa nakakabalik sa langit si Jesus. Hindi pa siya namamatay, tapos nag-glorify. Kaya hindi nila ipinapangaral na tanggapin nyo na yung Holy Spirit nung time na yun. Ang pwede nilang gawin ay magbautismo lang sila sa tubig. Yun lang yung pwede nilang gawin. Okay? Hindi sila pwede magpainom ng tubig pa na spiritual, pero pwede ka nilang ilublob sa tubig. At meron ding napakalaking ano yun, simbolo yun. Kasi nililitin yung kasalanan at makasalanan ikaw. So, ilang beses na si Jesus Christ, tinatapik niya to. Kaya lang, puro siya symbols, analogies. Diba? Yun yung ginagawa ni Jesus Christ. Mamimiss mo siya, hindi mo siya maintindihan kapag naghahanap ka ng literal. Kapag gusto mo lang ay literal, hindi mo makikita kay Jesus Christ. Diba? Kung hindi niya papayagan na maintindihan mo, hindi mo maintindihan kung sa paano. So, sabi niya, tatanggapin nila yung Espiritu Santo at dadaloy na yung tubig sa kanila, hindi na yung mauubos. Pag nakatanggap ka ng Holy Spirit, meron ng buhay sa iyo. Magsisimula na. At yung pagdaloy nito ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iba. Hindi mo mapipigilan kung buhay sa iyo yung Espiritu na i-share yan. Pero malalaman mo na hindi yan buhay sa iyo kasi walang pag-share sa iyo. Walang pag-share ng mabuting balita, walang pag-share na yung mga tao sana ay nasave, etc. Wala. Hindi mo po problema. Hindi mo po problema. Ang problema, pag gano'n, paano gumagalaw yung tubig sa atin? Dapat dumadaloy yan. Okay, sumunod na verse. Acts 1 verse 5. Kaya nung nabuhay na ulit si Jesus Christ sa mga patay, inuulit niya ito. Nagbautismo si Juan sa tubig. Sabi niya, ulit, makalipas lang ang ilang araw, babautismo kayo sa Espiritu Santo. Kasi bautisado na silang lahat eh. Kasi ang ginagawa ni Jesus nung time na to, ang kanyang mga alagad, nagbabautismo na sila. Kasi mahalaga yun eh. Sa kaligtasan o pagiging alagad ng Panginoon, mabautismoan sila sa tubig. Pero lahat ng bautisado sa tubig, kinakailangan ding bautismoan sa Espiritu Santo. Never mo lang marinig yung term na ipanganak ka sa Espiritu o ipanganak kang muli. Kay Jesus Christ, at sa mga alagad sa kanilang pangaral sa Book of Acts. Hindi mo na maririnig yun. Ang maririnig mo ay bautismo sa Espiritu, ang maririnig mo ay pagbuhos ng Espiritu, pagpuspos ng Espiritu, pagbaba ng Espiritu, yun yung maririnig mo. Hindi mo na maririnig yung be born of the Spirit or be born again. Hindi mo na maririnig.
Kasi iba yung terminology na ginamit nila. Kasi bumababa siya, bumabagsak siya. Kaya ano na nga sila makatanggap ng Holy Spirit, kasama na siya. Sinasabi na nila, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus para mapatat sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo yung Banal na Espiritu. Pero hindi mo ito narinig, pero hindi mo ito nalaman. Na kinakailangan mo palang mabautismohan sa tubig. Kinakailangan mo palang tumanggap ng Espiritu Santo. Kasi muli ito ay bumabalik doon sa sinabi ni Jesus Christ. Ipanganak kang muli sa tubig, sa Espiritu. So mahalaga kahit yung bautismo sa tubig at yung Espiritu Santo. So yun yung paano mo born again. Okay? Hindi mag-pray ka lang, hindi tumanggap ka lang sa puso mo, hindi mo mababasa sa scriptures na merong ganon na paraan si Jesus at merong ganon na paraan yung mga apostles para tumanggap ng pagliligtas yung mga tao sa Bible. Okay, next. So, ano yung, bakit tayo mag-born again? Yatras mo nga mo. Yan. Bakit dapat ma-born again? Ito yung pangatlo. Bakit tayo dapat ma-born again? Kanina, paano? Kanina, ano? Ngayon naman, why? Bakit? Okay? So sabi ni Jesus Christ sa John 3 verse 3, ipakalak kang muli para makakita ka ng kaharian ng Diyos. Otherwise, hindi daw. Hindi mo makikita yung kaharian niya. Okay? Kung langit ang tawag mo doon, hindi mo makikita yun. Yung paghahari ng Diyos. Okay? Kung hindi ka pinanganak ng muli. Isa pa, sa John 3 verse 5, hindi ka mapapabilang, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi kayo panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Born again, hindi ka papasok. Kung hindi mo makikita, hindi mo mapapasok, hindi ka makakabilang. Okay? So saan ka magtatapos? Mahalagang question nyo. Saan mo gustong pumunta? Yung ba ay mangyayari, yung gusto mong puntahan, yung gusto mong marating isang araw, pupunta ako sa kaharian ng Diyos, or yung mga namatay, buti na lang sila, nauna na, nasa langit na sila. Paano mo alam? Makakasigurado ka lang kasi ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Sinasabi ko sa iyo totoo, hindi mapapabilang sa kanila ng Diyos ang hindi pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Banal na Espiritu. So ito yung dahilan kung bakit. Diba? Para makita natin at para makapasok. Pabilang tayo doon sa walang hanggan na kaharian na itatayo ng Panginoon isang araw. So yun yung bakit. Okay, bakit tayo? Kaligtasan yun. Kung hindi ka papasok sa kaharian niya, hindi ka ligtas. Kasi meron kang pupuntang iba, meron walang hanggang kang iba na mararating kung sakali. So yun yung ibig sabihin ng bakit dapat mag-born again. Okay, sumunod, kailan? Kailan mo masasabi na born again na yung isang tao? So narinig ko na siya, naniwala na ako. So, alam ko na kailangan ko pagsisihan yung aking mga kasalanan. So nagsisisi na ako. So kailan ko malalaman na born again na ako? Isang born again ay panganak sa tubig spirit. So nabautismo na ako. So ano na mangyayari sa akin? Paano ko malalaman na born again na ako sa Espiritu? Okay? John 3 verse 8, ang hangin ay umiihip kung saan niya gusto, naririnig natin ang ugong nito. Ang pinag-usapan natin ay simplify. Okay? Kaya ganito natin siya din tinatakil para ma-simplify talaga siya. Kasi baka mayroong hindi natin naiintindihan sa simplification nito. Kaya hindi natin siya pinapangaral. Di pagkatapos ito, hindi mo pa rin pinapangaral, isa na yung, ang dahilan na isa is, hindi mo gusto may pangaral. Mas malaking problema yun. Okay? So, ang assumption natin ay hindi mo alam. Kaya natin sinisimplify na ganito. So, narinig natin yung ugong dito, sabi ni Jesus, ngunit hindi natin alam kung saan ang gagaling o saan pupunta. Pero hindi lang sino mga ipanganak sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Yung hangin hindi mo nakikita, pero may sound. Yung pinapanganak sa Espiritu, yung Espiritu hindi mo rin nakikita, yung Holy Spirit, pero kapag pinanganak ka dito ay parang hangin. Meron ding sound kapag ikaw ay pinapanganak sa Espiritu, sabi ni Jesus Christ. Hindi ako yung nagsabi niyan, si Jesus Christ. So merong spiritual na kapanganakan, mapapatunayan siya ng physical na manifestation. Ano yung physical manifestation? The sound. Sound. Okay, yung ugo. Paano pinanganak na muli yung mga tao, yung unang mga tao sa book of Acts? Acts chapter 2. Acts chapter 1 muna. Verse 4. Okay? So, sabi ni Jesus Christ dito, bago siya umalis, nagbuhay na siya mula sa mga patay, nagpag-usap siya sa mga alagad, nasabi niya sa kanila, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, hintayin niyo yung pinangako ng Diyos Ama. Yung sinabi ko sa inyo, ang pangako ay yung Holy Spirit. Okay, next verse.
Babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. Ito yung pangako na dapat hintayin ninyo. Nabautismuhan na kayo, pero hintayin niyo itong pangako na din. Pagbuhos, pagbautismo sa kanila ng Espiritu. Nangyari ito sa Acts 2 verse 4. Napos po silang lahat ang banal na Espiritu at ang magsalita ng iba't ibang wika. Hindi nila natututunan. Hindi nila natutunan, ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kayahayang makapagsalita ng Diyos. So, napuno sila ng Espiritu. Yan yung bautismo sa Espiritu. Yan yung kapanganakan sa Espiritu. So, paano siya dumating? Nung napuspos sila, nagsalita sila sa ibang wika. Pero, yung sumunod na verse, yan yung bautismo sa Espiritu. Okay? Sumunod na verse, nagsalita sila ng iba't ibang wika nung napuno sila at nabautismo sila ng Espiritu. Wala nang ibang nangyari sa kanila. Di sila natumba, di sila nagkaroon ng grabe-grabing pag-ibig na naramdaman nila, o kaya naman di sila nag-prophesy, nag-speaking in tongues sila. Alam mo kung bakit napakahalaga nitong unang-unang pangyayari na ito tungkol sa pagtanggap ng Holy Spirit? Okay? Kasi madalas pattern yan kung paano nangyayari siya eventually kapag uulitin na ng Panginoon ito. Kasi ang baptism ng Holy Spirit, si Jesus Christ yung gumagawa. Ang agent ay yung Espiritu, si Jesus Christ yung nagbabaptize at baptizer. Okay? So, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Sabi nila, 120 sila dyan. Kumakanta tayo kanina. Yung iba nakatayo lang. Okay? Pero kapag kumanta tayong lahat, kanina may ingay yun. Diba? Ganun halos yung ingay nila. Na nung nag-ingay sila, may mga tao sa paligid na nakarinig. Okay? At silang lahat ay nakiosyoso. Nang panahon din yun, doon sa Jerusalem may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila ng alin? Ng ugo. Ano yung narinig nila ng ugo? Kasi nagsalita sila ng iba't ibang wika. Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Tuloy natin yung verse. Yung verse, okay. Nagbadali silang pumunta sa pagtitipunan ng mga mananampalataya. Kaya namanga sila dahil narinig din ang sinasalita ng mga mananampalataya. Kanya-kanya ng wika. So yung ugong na yan yung sinasabi ni Jesus Christ sa John 3 verse 8. Kanina. Sige, tirahin mo. Yan. Diba sinabi yan dyan? Narinig natin yung ugong ng hangin, pero hindi natin nakikita yung hangin. May ugong din yung pinapanganak sa Espiritu. So ano yung ugong na yun? Nung nangyari siya sa Acts chapter 2. Ang ugong ay yung iba't ibang wika. Kasi sabi nila, narinig namin yung ugong. Ano yung ugong na yun? Narinig namin na nagsasalita sila ng iba't ibang salita. Yung salita namin yung sinasalita nila. Ay, hindi naman nila nasasalita yung noon. Hindi nila alam yung salita namin. Yung ugong ay yung iba't ibang wika. Nakikits natin? Okay, sinisimplify natin yung sinasabi ng scriptures para magkaroon tayo ng assurance at confidence sa kung ano yung nangyari sa atin o kung ano yung doktrina natin. Para sana may pasa natin. Para sana hindi tayo tamarin. Kasi parang ang daming tamad sa atin. Saka sa bakuyan. Diba? Nakakakalungkot. Kasi hindi yun yung ini-expect natin. Lalo-lalo na sa ating matatagal. Okay, next one. So tapos po sila ng Espiritu Santo, nabautismohan sila sa Espiritu. Sila ay pinanganak sa Espiritu at nagsalita sila ng iba't ibang wika. Yan yung ugong. Kasi kapanganakan siya. Paano mo malalaman na pinanganak na yung baby? Kasi iiyak. May lalabas na tinig sa bibig niya. Pag wala, kahit anong gawin ng kumadrona para lang sumigaw yung baby. Kasi daw yun yung unang-unang paghinga niya ng oxygen. Kasi all along, habang nandun siya sa tiyan ng nanay niya, ilang beses ko lang binanggit ito, ang oxygen na yung hinihinga ng nanay niya. Ang pagkain niya yung kinakain ng nanay niya. Pero once na pinutol niya yung umbilical cord, hihinga na siya sa kanyang sarili. Pag hindi siya umiyak, hindi pumapasok pa yung oxygen sa lungs niya, hindi pa siya nagsisimulang humingang mag-isa. Kaya hindi siya buhay. Patay siya. Diba? So mayroong sound na lalabas. Kung ikaw ay pinanganak sa Espiritu, kung ikaw ay nabautismohan sa Espiritu. Speaking in tongues, dito yun. Kasi bakit? Kasi nga, ang born again experience ay analogy. Okay? Sa siyang pagkukumpara. So, ang kaligtasan dito ay kinukumpara ni Jesus Christ sa pagpapanganak. So, kailan masasabing born again na yung tao? Kailan masasabing
yung ipinanganak na baby ay buhay na kapag may lumabas na sound. At yung sound na narinig nila ay yung iba't ibang wika. Okay? So, yun yung simplified kung sakali. Kung nahihirapan kang ipaliwanag siya. Kasi gusto ko magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Gusto ko magkaroon ka ng kasiguraduhan sa sarili mo. Diba? Not unless wala ka ng faith. Kung wala kang faith, mas mahirap yung kalagayan mo. Okay? Next one. Sino ang dapat ma-born again? Who? Diba? Sino yung dapat ma-born again? Sabi ni Jesus Christ sa sumunod sa mga verses na ito, John 3:7, kaya huwag kayong magtaka na sinabi ko sa iyo, kinakailangan ipanganak kayong muli. Kayo, lahat tayo, ay kinakailangan mo born again. Next one. Romans 3:23, bakit? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kasi lahat tayo ay kinakailangan maligtas. Lahat tayo kinakailangan pumasok sa presensya ng Diyos, pero paano tayo tatanggapin sa ating mga kalagayan kung hindi tayo tatanggap-tanggap? Diba? Tatanggapin niya yung kanyang iniligtas at ang paraan ng kaligtasan niya yung kanyang tatanggapin lang na karapat-dapat. So, tayong lahat ay nagkasala, pinatay ng kasalanan, bubuhayin tayo ulit ng kanyang hiningang ng buhay, yung buhay ng Espiritu, yung presensya at buhay ng Diyos. Next one. Kaya nga sa Acts 2:38, sabi niya, magbautismo kayo at tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Kasi mahalaga yun. Hindi mo dapat tanggalin yung pagtanggap ng Holy Spirit sa bautismo sa tubig. Dalawa silang mahalaga. Yung bautismo sa tubig ay pagdilibing ng patay dahil makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan. Sa second part, yun yung pag-usapan natin bakit tayo binabautismohan, pero mas extensive. So, kaya siya nilulubog sa tubig kasi nililibing siya, aahon siya, tatanggap siya ng Holy Spirit. Nandun yung pagliligtas ng Panginoon. Nililigtas ka ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus dahil sa bautismo mo. At aahon ka kasi siya ay nabuhay din mula sa kamatayan. Pero pagkatapos yung tatanggapin mo yung Espiritu Santo. At ililigtas ka pa rin ng isa pang presensya ng Diyos, yung Espiritu Santo, pag tumanggap ka ng Holy Spirit. So, para bang yung lahat ng yan ay pagliligtas ng Diyos. Yung Ama na nagpadala kay Jesus at yung Espiritu Santo, yan yung paraan ng pagliligtas ng Diyos. Okay, next one. So, yan yung answer dyan sa what, how, why, hindi ko pala natapos yung, ano pa ba yung hindi natapos? Pinapos mo na eh. Okay, so, yan yung New Word Simplified. Okay, next one. Wala na ba, boy? Wala na? Wala na, yun yung katapusan. Natapusin natin, Kala. Okay, so, yun yung simplification ng New Birth. Kung question siya. Kasi, bakit ko siya ginawa ganito, yung presentation? Kasi madalas, mas madali siyang ipaintindi. Pangalawa, magtatanong sila katulad ni Nicodemo, bakit na nangyari ganito? Anong mangyayari sa amin? Paano mangyayari? Etc. etc. So, ito parang guide natin. Hindi lamang para sa mga bisita na nandito. Di ba? Ikaw ay kinakailangan mo born again. Kasi kinakailangan mo patawad sa kasalanan mo, kinakailangan mo makapasok sa kanyang kaharian isang araw. Not unless hindi mo gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Pero kung gusto mong pumasok, kinakailangan mong tanggapin ito. O kinakailangan mong gawin yung sinasabi na dito. So, kung wala na, yan yung New Birth Simplified, the biblical answers to the what, how, why, when, and who questions about the New Birth experience. Sana, umaasa ako, kasi madaming nangyayari sa buhay natin at sa mundo natin, nakakaligtaan natin maging Christian sa mundo na hindi. At baka yun yung sagot kung paano natin ma-overcome yung mga araw-araw na kalagayan natin. At kung magiging mas mahirap pa yung kalagayan natin,